Ayan o, eto pa yung isa. Yan, eto pa yung isa. Basahin natin ayon po sa ABS-CBN News. Sabi po dito, just in, Supreme Court deny the petition of Senator Ronald Bato de la Rosa and former President Rodrigo Duterte to compel Ombudsman Jesus Crispin Remulla to produce the alleged ICC arrest warrant versus de la Rosa. Ayan o, maliwanag na yung Supreme Court ay dininay yung petisyon mga kababayan ni Bato de la Rosa at ni dating Pangulong Duterte about po dito sa compel Ombudsman Remulla to produce the alleged ICC arrest warrant versus de la Rosa. So ibig sabihin mga kababayan, hindi inaayunan ng Korte Suprema yung petisyon ni Bato de la Rosa about po doon sa di umani ICC arrest warrant nito pong si Bato. Eh ngayon mga kababayan, nagtanong natin, nasa na si Bato? Nagtatago na ba? Diba? Kasi isipin nyo, hindi na natin mahagilap si Senator Bato de la Rosa buhat nung lumabas yung sinasabi nilang peking arrest warrant daw galing sa ICC. Eh diba sabi nila peki daw yung arrest warrant? Diba sabi nila wala daw basis yung arrest warrant mga kababayan. O ngayon, ang tanong natin sa kanila, nasa na si Senator Bato? Bakit hindi po siya sumuko? Bakit hindi po siya maglalabas ngayon kung talagang peke yung arrest warrant laban po sa kanya? Ito na kayo sinasabi ko sa panahon ni PBBM, walang sisinuhin. Lahat po yung mga yan makukulong. Lahat po ng gumawa ng kasalanan sa taong bayan, yan po ay magbabayad, makukulong, at magdudusa, mga kababayan. Ano po? Anyway, kung makikita nyo, di umano, yung ginagawang rebulto ng mga DDS, eto, nagmamakaawa sa Korte Suprema, kaso ang problema, hindi pinagbigyan. Yung petisyon mga kababayan. Ibig sabihin, malaki ang possible na makulong etong si Bato de la Rosa, si Amy Marcos, at eto pong si Saldico. Ganyan po katindi ang administrasyon ni PBBM. Walang sisinuhin, lahat pagbabayarin, basta nagkasala. Pag may nalabag ka sa batas, ginulangan mo ang taong bayan, nilapastangan mo ang mamamayang Pilipino, kailangang magbayad, sa ngalan ng batas. Ano po ngayon mga kababayan, yan din ang mga dahilan kung bakit sinisira nila ngayon si Presidente, kung bakit sinisiraan nila si PBBM, at kung bakit pilit nilang ilinadawit sa issue ng maanumalyang flood control, eto pong si Presidente. Dahil nga, 100% daw, nag-utos si PBBM, nagbigay ng go signal na kapag nadawit itong si Amy Marcos sa maanumalyang flood control, excuse me, sa maanumalyang flood control at kumanta at lumabas yung bagman nito, dapat pong makulong itong si Senator Amy. Ganyan po katindi si PBBM mga kababayan. Magpataw ng batas kahit kadugo, kapatid, kamag-anak, basta nagkasala, dapat kang magbayad. So ngayon mga kababayan, kayo, ano po masasabi ninyo hinggil po sa topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin. Eto mga kababayan, yung nabisto ni Senator Ping Lacson about po sa pagkakadawit kay PBBM sa maanumalyang flood control. Eto medyo mahina lang yung signal. But Mr. President, let me deviate a little related with topics. But Mr. President, let me deviate a little related din ito sa ating annual appropriations. Gusto ko lang ibahagi sa atin yung nangyari do sa, and this affects our economy, even yung investor confidence. You know, I have it on good information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently.
or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. At sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion na di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Ibig sabihin mga kababayan, may mga cabinet secretary na ginamit ang pangalan ni PBBM para kumulimbat ng pera at gamitin ng presidente. Ngayon, sino-sino yung mga yon? Eto daw, tuloy natin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung Bersamin. Billion. Now, Yusek Traigib Olaybar. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, pinreg down kasi nireview niya yung kanyang notes. This is all related even to the appointment of Secretary Recto to be the Executive Secretary. Mas maganda ilagay ko kaya sa TV para kahit pakinggan nyo na lang mga kababayan. Wait lang. Kasi mas maganda yung malakas eh. Ano ba to? Teleradyo. DZMM Teleradyo. Wait lang mga kababayan DZMM Teleradyo. Para pakinig na pakinig nyo. Kasi grabe naman yung ginawa kay Presidente. Ginamit yung pangalan para para kumulimbat ng pera. At ngayon ang iniipit po nila si Presidente Marcos. Hindi po makatao yan mga kababayan. Talagang matindi yung ginawa nila kay PBBM. Ito. Saglit lang mga kababayan Ano bang oras pinusto? Wait nga lang, tuloy na nga lang natin to. Wala sa DZMM Teleradyo. To be the Executive Secretary as he is now the acting. I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi, ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. So, 51.01, I think almost 52 billion. So 52 billion, yun yung personally hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya,
ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. Nako. 8 billion pesos, Mr. President. In at least. Nabanggit dito yung Bersamin, nabanggit din si Ulaybar, mga kababayan. Yan daw po yung mga nakatanggap ng pera, di umano. At yung sinasabi ni Saldico, na si Presidente Marcos daw, mga kababayan, yung tawag dito, si Presidente Marcos daw, mga kababayan, ng binigyan o kumikbak ng pera, binigyan ni Saldico, wala pong katotohanan yon. Maliwanag, mga kababayan, na nagamit lang ang pangalan ni Presidente. Ituloy pa natin. 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armored van. May armored van si Yusek Olaybar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, itadrab yung isang van na punong pera. Yes, to be clarify, mga kababayan, anak ni S. Bersamin, si Yusek Bersamin. Hindi po si Secretary Bersamin, si Yusek Bersamin yung anak ni E.S. Bersamin. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Sabi niya, ay lagi. Nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Sabi niya, sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaybar. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that, kasi personally, nagpapalit sila, amounting to 8 billion pesos. Grabe, no? 1 billion, he delivered to Secretary Bunuan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olaybar, pero suspetsya niya, natatawa raw siya para sa sarili na lang ni Olaybar yung additional 1%. Tumawad siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bunuan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for more advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? And I'll see to it that it will reach the President. Isipan mo. But I took notes. When he was narrating, he was about to write down, I was taking notes. Together with my 2 lawyers. He was also with his lawyer. So, and that happened. The President received the handwritten narration. Ang sabi niya nga rito, ito, meron akong study. Di sunog ngayon. Sunog ngayon yung mga sinasabi ng mga didishit. Yung mga paniwalang-paniwala sa mga kasinungalingan ni Saldico. Di sunog kayo ngayon. Diba? Alam nyo, ang problema kasi dito sa mga didishit na tanga, nung una, galit na galit sila kay Saldico. Sinasabi nila, ipakulong si Saldico, kurap yan, magnanakaw yan, kasabwat yan ni Romualdez, ipakulong yan. Ngayon, na lumabas ang totoo, diba? Na si Saldico, talagang sangkot, mga kababayan, at talagang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Ano masasabi ng mga didishit? Nung una, sinasabi nyo, dapat ipakulong. Nung idinidiin si PBBM, biglang naging bayani sa inyo, si Saldico. Bigla pang sinabi ni Harry Roque na bigyan ng immunity. Ngayon, napatunayan, di ba,
napatunayan na magnanakaw talaga si Saldico, bayani pa ba tingin nyo? Mga didisit na to, mga tatanga-tanga. Diba, tuloy natin. Yes, okay. Sabi niya, last quarter ng 2025, most likely during the last days of October or early November 2025. 2020, last quarter. USEC Trigib requested for list of projects. Siya nagpe-prepare Of course, along with USEC Cabral, kasi si Undersecretary Cabral naman ang tinatas ni Secretary Bunoan na mag-prepare ng listahan. Ito nga yung awkward, Mr. President, and we want to correct this. Bakit nauna yung funding saka palang maghahanap ng items? Di po ba dapat may items nanggaling sa RDC bago po potuhan? Tama. Program report, complete with planning. Pero ito po, nauna pa yung pagpopondo saka palang hahanapan ng items na ililista sa NEP. Remember, bukod pa po ito, dahil ito, GAA na ito BICAM na ito And mind you, even during the NEP, anyway, mamaya ako na itapil yun. Ito yung sinabi niya rito. Ito, sinabi niya na si Trigib Ulaybar prevented him from disclosing details on the 52 billion to Secretary Bunoan. Ayon pa sabi raw. Tapos, sinabihan siya ni Yusek Trigib Ulaybar na si Secretary Bunoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Tama. Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Now, I'm not defending the President, Mr. President, but in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-LR lahat yun Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on or Pizarro for issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion worth of projects. Andito yung listahan ng projects. Nilista rin ng kagitan ng mga... Tsaka biruin nyo mga kababayan kung yan ay ipinasingit ni PBBM, di ba sa BICAM, gaya ng sinasabi ni Saldico, bakit niya ibinito? Di ba, bakit ibinito ni Presidente? At saka isipin nyo mga kababayan, kung gagawin niya ni Presidente na magnakaw dyan, bakit kailangan sa BICAM pa? Kung pwede naman niyang gawin sa NEP. Di ba mga kababayan? Kasi kaya niyang kontrolin yon. Siya ang Presidente. Ngayon, bakit sa bakit sa BICAM pa? Doon pa lang mapapaisip na kayo Ituloy pa natin. Pero nilistahan din si Bernardo nito. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya bibito? Tama diba? Your Honor, diba? Sabi niyo rin, because you also examined. While you were examining or respecting the 2025 GAA, we were also busy inspecting. So, hindi naman tayo po nag-coordinate, but our findings are practically the same. It's the same, Mr. President. Ito yung tatlong items doon na nabito. Saldico list. Tatlong items doon na nabito. Saldico list vetoed items. GAA Volume 1C, page 849. Construction of cruise port and facilities package, Puerto Princesa City. 250 million. Page 822. Construction of multipurpose building, Government Center, Barangay Kadani, Tayum, Abra. Page 322. Construction of riverbank structure including irrigation system, integration ng Ulongpolo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Mall Wall, Cebu, Package 3, 100 million. Total, 1.15. Ay wait, parang naandito yan mga kababayan.
Buhayin nga ulit natin. Para nakita ko to eh. Wait lang ha. Pero tuloy ko muna dito. Yung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-insert, nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me, Mr. President. That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members of the DPCC family para maliwanagan naman natin, and the press of the media, maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo. Kasi, common sense, siya nagutos, hindi dito niya. Tama, tama. Si EFLR niya. Interjection, Your Honor. Yes, sir. Just for clarity, the handwritten letter was given to the President yesterday. I think Monday, Mr. President. Yesterday. And At thereafter, 2 p.m. he Resignation. asked for the resignation. In this case, Mr. President, Cortes resignation is a permission for firing. Yeah. All right, thank you. You know, Mr. President, the President is a very kind-hearted person. Oh, You know, I would have suggested to the person who brought to the President or delivered to the President the handwritten narration of Mr. Bernardo. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? But that's water under the bridge because it didn't happen, Mr. President. wala talaga. I will still strongly suggest that an investigation is in order. Because, you cannot, just fool around and misrepresent the President of the Republic of the Philippines. No matter how kind-hearted he is, let's not take advantage. Yun po yung nakakasama na Ito nga yung nakakalungkot dito mga kababayan. Ito, close na natin dito ha. Ito yung nakakalungkot dito. Sa sobrang bait ni Presidente, nagagamit yung pangalan niya. Nung mga taong abusado. Masyadong inabuso si Presidente. Masyadong sinamantala yung kabaitan ni PBBM. Masyado siyang tinaraydor ng mga tao na pinagkakatiwalaan niya. Tapos sa masaklapan nito, idinadawit pa siya ni Saldico sa mga ganong klase ng issue. Kaya nga sabi ni Senator Ping Lacson, nakakalungkot lang na napaka-pure ng puso ng Presidente para tulungan yung mga kababayang Pilipino natin. Pero, ang masaklap kasi dito ginagamit yung pangalan ni PBBM para sirain siya. Ginagamit yung kabaitan ni Presidente para sirain siya. At yung mga gumagamit, nananamasa sa pera ng taong bayan at ang gusto nilang magdusa doon sa mga ninakaw nila ang Presidente na walang ibang inisip, walang ibang ginawa kung hindi pagmalasakitan lamang yung mga kababayang Pilipino natin. Kaya nga, kung ako dito mga kababayan, sa gobyerno ni PBBM, dapat talaga habulin na lahat ng mga sangkot dyan at dapat talaga ipagkukulong na yung mga yan. Kahit pasabihin na malapit yan sa Presidente, kahit pasabihin na yan ay miyembro ng gabinete ni PBBM, once na nagkasala yung mga puki ng inang mga yan, dapat makulong na po yung mga yan. Kasi biruin nyo hindi nyo iisipin na masasangkot si Ulaybar. Hindi nyo maiisipin na masasangkot si Yusek Bersamin. Hindi nyo iisipin na si ganito, si ganyan, si Amy May Bagman. Diba? Kung talagang pinagmalasakitan nila ang Presidente, dapat mga kababayan, tinutulungan nila si PBBM para ibangon ang Pilipinas, hindi para nakawan ang Pilipinas at idiin ang Presidente sa kasalanan na wala naman po siyang kinalaman. Wala po siyang ginawa. Ganyan po nila tinatarantado si PBBM mga kababayan. Diba? Tapos sa masakla pa dito, nakita nyo naman kung ano yung ginawa ni Amy Marcos sa kanyang sariling kapatid. Kung paano niya traidorin si Presidente. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin,
Ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa di umano yung sinabi ni Senator Ping Lacson na nagamit lang ang pangalan ni Presidente para makapangulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino?